Mahigit 4 na dekada mula nang ideklara ang martial law, hustisya pa rin ang sigaw ng ilan para sa mga umano'y biktima ng batas militar. Ang mahalagang yugtong ito sa ating kasaysayan, alam pa kaya ng mga kabataan ngayon? Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa pamamagitan ng kanta, pag-alay ng dasal at bulaklak, muling inalala ng mga kaanak at kaibigan ng mga biktima ng batas militar ang deklarasyon ng martial law sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City kahit mahigit 4 na dekada nang lumipas. Sariwa pa rin daw sa kanilang alaalang sakit na dinanas sila noon sa kamay ng rehimeng Ferdinand Marcos. Bigla lang akong hinupakan sa bilig, nawasak ang bilig ko. Tapos asa yung mga armas na tinago mo? Wala sila, binanatan na dito, putok ng ko. Karapatan! Ang mga militanteng grupo na lumaban sa batas militar, katarungan pa rin ang isinisigaw para sa mga pinaslang at dinakip na political prisoners. Dumarami pa rin yung mga biktima na yun. Bagamat wala na nga martial law, pero yung mga nagiging biktima, nakatulad din ang pangyayari sa martial law, ay patuloy pa rin po nangyayari sa ngayon. Sa kilos protesta rin ginunita ng mga militanteng grupo sa Albayet, Camarines Sur ay ka-43 anibersaryo ng martial law. Sa pamamagitan naman ng isang candle lighting, ginunita ng mga estudyante ng Universidad de Manila ang anibersaryo ng martial law. Taong 1972 na ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar. Base sa Official Gazette ng Malacanang, September 23 nagdeklara ng martial law si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang September 21, 1972 daw ang sinasabing Foundation Day na itinuturing ni Marcos sa kanyang New Society. Halos 2 dekada tumagal ang diktadurya ni Marcos. Makaraan na mahigit 4 na dekada. Alam pa kaya ng mga kabataan ang kahalagahan ng pagunita sa martial law? Nagiging paalala na siya ng naging corruption na sa Philippines. So sana matuto tayo doon. Yung martial law is yung batas militar na pagpapahirap sa mga tao, yung kumbaga wala pong kalayaan. Pero sa social media, kabi-kabila ang pag-post ng ilang kabataan tungkol sa umano'y mas magandang buhay noong panahon ng martial law. Bagay na ikinalulungkot ng Commission on Human Rights. Because up to today, there continues to be, it appears, a contestation about what happened during that period. And this contestation, in a sense, this battle for the hearts and minds of what happened during the dark days of martial law must come to an end. No? There must be an official recording of what actually happened during martial law. So that the lies that have been perpetrated by the agents of the dictatorship will also be thrown to the garbage bin. Tingin naman ng isang history professor, hindi pwedeng isisi sa henerasyon ngayon kung salat ang kanilang kaalaman tungkol sa martial law. Malaki raw ang responsibilidad dito ng mga magulang at ng mga paaralan. Tama silang kamuang-muang. Di pa sila tao noon. Pangalawa, yung mga magulang. Gaya ng henerasyon ko, martial law babies daw kami. Sabi nga ng isang estudyante ko, hindi naman nagkukwento yung mga magulang namin. Magkasalungat man ang opinyon ng mga tao ngayon tungkol sa batas militar, mas mahalaga pa rin siguro na hindi natin kalimutan sila mga nag-alay ng kanilang buhay at nakipaglaban. Makamit lamang ang demokrasyang tinatamasa natin ngayon. Ivan Mayrina,